Naisip mo na ba kung sino ang unang taong nakakita ng mukha ng Diyos? Bago umiiral ang lalaki, bago niya sinabi na gawin ang liwanag, mayroong isang tahimik, malakas na paglikha at halos hindi alam. Ang Biblia ay nagpapanatili ng isang misteryo na kakaunti ang maglakas loob upang galugarin ang pinagmula ng unang anghel na nilikha ng Diyos. Sino ito? Ano ang papel na ginampanan mo sa espiritual na mundo? At bakit ang iyong pagkakakilanlan ay pa rin isang mahusay na itinago na lihim? Hindi ito isang kakaibang katotohanan. Ito ay isang katotohanan na maaaring magbago ng iyong paraan ng pag-unawa sa pananampalataya, banal na layunin, at ang espiritual na salungatan na nabubuhay pa rin tayo. Kung naniniwala ka kay Hesukristo, kung mahal mo ang salita ng Diyos at nais na maunawaan kung bakit ang mundo ay tulad nito, kailangan mong makita ang video na ito hanggang sa huli, sapagkat ngayon ay ikinonekta namin ang pinakamalalim na teksto ng Biblia na may mga espiritual na paghahayag na magpapakita sa iyo ng isang walang hanggang pattern, ilaw, pagkahulog, katapatan, katahimikan at pagpili. At kung ikaw ay bahagi ng mga tao ng Diyos, ang mensaheng ito ay hindi opsyonal, ito ay kagyat. Hindi ito isang mitolohiyang anghel, ito ay tungkol sa pag-unawa kung bakit ka nilikha, ano ang iyong lugar sa digmaang espiritual, at kung paano pumili ng tamang landas sa gitna ng kaguluhan. Ayaw ni Satanas na malaman mo ito, dahil kapag naiintindihan mo kung ano ang nangyari bago ang oras, kung ano ang lumipat sa hindi nakikita na mundo, nagbabago ang lahat. Ang iyong pananampalataya ay pinalakas, nagising ang iyong espiritu, at nagsisimula kang maglakad ng may autoridad, kaya maghanda ka. Pag-uusapan natin ang tungkol kay Lucifer ni Miguel, Metatron, at ang espiritual na siklo na nagsisimula bago ang Genesis at nagtatapos sa pahayag. Ngunit mag-ingat. Kung ano ang iyong matutuklasan dito ay hindi magturo sa iyo sa linggo ng paaralan, at maaari mong iling ang lahat ng naisip mong alam mo tungkol sa Los Angeles. Ipaalam sa akin sa mga komento. Sino sa palagay mo ang unang anghel na nilikha ng Diyos? Lucifer? Miguel? Isa pang pagiging mas nakatago. Isulat ang iyong opinyon ngayon dahil ang video na ito ay simula lamang ng isang malalim na pag-uusap na nais ng banal na espiritu na makasama ka. At kung handa ka nang matanggap ang espiritual na kaalamang ito, mag-subscribe sa channel, buhayin ang kampanilya at manatili sa akin hanggang sa huli. Dahil kung ano ang darating, maaari mong baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Bago magsimulang tumakbo, bago pa mabuo ang lupa, at matagal bago huminga ang tao sa unang pagkakataon, mayroon ng isang eroplano kung saan ang kawalang hanggan ay walang simula o pagtatapos, ang espiritual na mundo. Isang hindi nakikita na kaharian, ngunit mas totoo kaysa sa anumang maaring makuha ng ating mga pandama. Doon, kung saan walang mga pisikal na limitasyon o kadena ng oras, nakatrabaho na ng Diyos ang karunungan at kapangyarihan. Sa mundong iyon na ang mga unang kilos ng kanilang kalooban ay nagsimulang magpakita, ang isang alon na lugar ng kadalisayan, layunin at kaayusan, kung saan ang pananampalataya ay hindi isang paniniwala, ngunit isang buhay, palagi at aktibong pagkakaroon. Hindi detalyado ng Biblia ang bawat sulok ng eroplano na ito, ngunit nagbibigay ito sa amin ng mga pahiwatig. Sa Hebreo 11:3, ipinahayag na ang nakikita ay ginawa ng hindi nakita at nagbubukas ito ng isang window upang maunawaan na ang pinagmula ng lahat ay naka-angkla sa espiritual. Doon ay ipinanganak ang unang kamalayan ng nilikha, Los Angeles. Magana nilalang, nabuo hindi ng laman, kundi ng kaluwalhatian. Ang bawat isa ay dinisenyo na may walang hanggang layunin, na sumasalamin sa mga tiyak na aspeto ng pagkatao ng Diyos. At tama ito kung saan lumitaw ang malaking tanong. Ano ang una? Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa anumang nilalang, ngunit tungkol sa unang saksi ng paglikha, kung saan binuksan niya ang mga espiritual na mata sa gitna ng walang hanggang kaluwalhatian at pinag-isipan sa unahang pagkakataon ang mukha ng tagalikha nito. Isipin ito sandali. Sa isang dagat ng kumikinang na ilaw, ang isang banal na spark ay humuhubog, hindi apoy, ngunit ng purong kakanyahan. Isang nilikha na hindi upang mabuhay para sa iyong sarili, ngunit maglingkod,
Sumamba at isagawa ang kalooban ng Diyos ng walang pag-atubili. Binanggit ng Biblia ang mga legyon ng mga anghel, ngunit hindi nagbibigay ng mga pangalan mula sa simula o isang malinaw na pagkakasunod, sunod na pagkakasunod, sunod. Gayunpaman, alam natin na ang bawat isa ay may kanilang papel, ang layunin nito sa banal na plano. Sa kaharian na ito, ang hierarchy ay hindi sinusukat ng kapangyarihan ng tao, ngunit sa pamamagitan ng katapatan, pagsunod at pagmuni, muni ng pagkatao ng Diyos. At sa milyon-milyon, mayroong isa na una, ang isa na nakakita ng unang malikhaing kilos, na narinig ang unang banal na utos, na huminga ng ganap na kadalisayan bago ang nilikha ng kasalanan. Ang unang anghel na iyon ay hindi isang passive spectator. Ito ay isang aktibong bahagi ng mahusay na disenyo ng langit. Ngunit ano ang ibig sabihin na maging una? Ito ay hindi isang korona ng pagmamataas, ngunit isang napakalaking responsibilidad. Ang pagiging una ay ang pattern na nagmamarka ng daan para sa mga darating sa ibang pagkakataon. Ito ay tulad ng unang chord ng isang walang hanggang symphony. Lahat ng iba pa ay magkakasundo ayon sa orihinal na tala na iyon. Nasaksihan ng anghel na ito ang disenyo ng langit, ng balanse sa pagitan ng ilaw at layunin, ng eksaktong sandali na naisip ng Diyos ang sangkatauhan. At narito ang isang malalim na detalye. Kung ang mga anghel ay nilikha sa harap ng tao, kung gayon ang una, ay alam na ang banal na hangarin na lumikha ng mga nilalang sa imahe at pagkakahawig ng Diyos. Anong misteryo? Anong banal na karangalan? Ang una ay hindi lamang nakita, ngunit lumahok sa paunang paggalaw ng kawalang hanggan. At ang karanasan na iyon ay kailangang sumisid sa kanya ng isang mahirap na kaluwalhatian na isipin. Ngunit tulad ng makikita natin sa ibang pagkakataon, na may malaking kaluwalhatian, mayroon ding posibilidad ng malaking pagkahulog, at ang dilema ay minarkahan ang lahat ng espiritual na salungatan na ilalabas mamaya. Ang espiritual na mundo na ito ay hindi nahihiwalay sa atin tulad ng iniisip natin. Sa katunayan, ito ay magkasama sa pang-araw-araw na katotohanan. Ang bawat desisyon na ginagawa natin, bawat pag-iisip ng pananampalataya, bawat tahimik na panalangin ay humipo sa walang hanggang eroplano. Si Hesukristo sa panahon ng kanyang ministeryo ay patuloy na nagsalita tungkol sa kaharian na hindi nakikita ng kanyang mga mata, ngunit nasa loob tayo. Lucas 17:21. Ito ay sa kaharian na kung saan ang mga anghel ay nagpapatakbo, kung saan ang mga banal na tagubilin ay inilabas, at kung saan ang labanan para sa aming mga kaluluwa ay patuloy na ipinaglalaban. Sa makatuwid, ang pag-unawa sa mga pinagmulan ng espiritual na mundo ay hindi isang simpleng pag-usisa sa teolohiko. Ito ay susi sa pamumuhay ng isang malalim na espiritual na buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ang anyo ng direktang koneksyon sa hindi nakikita na eroplano. Ang Biblia mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis ay nagbibigay sa amin ng mga sulyap, mga bulong ng kahanay na mundo. At alam kung sino ang unang anghel na nilikha ng Diyos ay makakatulong sa atin na maunawaan hindi lamang sa kasaysayan ng langit, kundi pati na rin ang ating lugar sa loob ng walang hanggang plano. At sa gayon, nalubog sa misteryo ng hindi nakikita na naghahanda tayo upang lumipat patungo sa isang mas malalim na paghahayag. Kung ang espiritual na mundo ay umiiral bago ang lahat at doon ay lumitaw ang unang anghel, anong uri ng ilaw ang naipakita bago lumiwanag ang araw? Maaari bang ang ilaw ay higit pa sa isang talinghaga? Marahil ay nahaharap kami sa isang nakatagong track, isang sagradong pagmuni, muni ng unang nailikha na pagkatao. Kasama mo ako, dahil ngayon ay papasok kami ng isang mas mahiwaga at makapangyarihang lupain. Ang ilaw bago ang ilaw. Bago ang araw ay nakabitin sa kalangitan, bago ang mga bituin ay nakakalat bilang mga diamante sa malawak na kadiliman ng universo, mayroon ng ilaw. Ngunit hindi ito isang karaniwang ilaw, tulad ng alam natin sa ating mga pisikal na mata. Hindi. Ito ay isang espiritual na ilaw, isang direktang paglabas ng kaluwalhatian ng Diyos, isang dalisay na pagpapakita ng kanyang presensya. Kapag sa Genesis 1:3 sinabi ng Diyos, "Maging ilaw," marami ang ipinapalagay na ito ang araw, ngunit ang araw ay lilitaw lamang sa Taludtod 14. Kaya anong uri ng ilaw ang
Iilaw ng walang pisikal na mapagkukunan? Narito na ipinakilala ng mga sinaunang Hebreo ang konsepto ng oganos, ang nakatagong ilaw. Ayon sa tradisyon, ang ilaw na ito ay hindi lamang naiilawan, ngunit ipinahayag ang layunin, ang banal na hangarin, ang makalangit na plano sa purong estado nito. At ang ilang mga teologo at mystics ay nagtaltalan na ang ilaw na ito ay hindi isang bagay, ngunit isang pagkatao. Pag-isipan ito, kung ang ilaw na ito ay dumating bago ang anumang pisikal na paglikha at kung ang Diyos ay Espiritu, Juan 4:24. Kung gayon ang ilaw na ito ay espiritual sa pamamagitan ng kalikasan, marami ang naniniwala na ito ang unang pagpapakita ng isang makalangit na pagkatao, isang anghel na lubos na nakalink sa banal na kaluwalhatian na hindi nakikilala mula rito. Hindi ito lumiwanag sa sarili nitong merito, ngunit sumasalamin sa mismong kakanyahan ng Diyos. Hindi ito Diyos, ngunit siya ay puspos ng kanyang presensya. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilan ay nag-uugnay sa ilaw na ito sa unang nilikha na anghel. Isang pagiging maliwanag na ang mismong pagkakaroon nito ay nalilito sa espiritual na ilaw. Si Jesus mismo ay nagsabi, "Ako ang ilaw ng mundo." Juan 8:12, na nagpapaalala sa atin na ang lahat ng tunay na ilaw ay nagmula sa Diyos. Ngunit ang unang ilaw na pagmuni na ito bago ang mga katawan ng langit ay naiiba. Ito ay tulad ng banal na hininga na humuhubog, ang unang malikhaing buntong hininga ng kataas-taasan. Ang oganos ayon sa panitikan ng mga Hudyo ay nakatago ng Diyos pagkatapos ng kasalanan ni Adan na nakalaan para sa matuwid sa pagtatapos ng panahon. Ngunit paano kung ang ilaw na iyon ay kumakatawan din sa isang pagkatao na tinanggal mula sa nakikitang yugto para sa mga kadahilanan na nakatakas pa rin sa atin? At kung ang pagkatao na iyon, na puno ng ilaw, ay bahagi ng isang naunang yugto ng banal na plano at ngayon ay nagpapatakbo mula sa mga anino bilang isang tahimik na saksi ng salungatan sa pagitan ng mabuti at masama. Binanggit ng Apocalypse ang isang anghel na may mukha tulad ng araw, Pahayag 10:1, at bagaman ang teksto ay hindi malinaw na tinutukoy kung sino ang tumutukoy, ang mga paglalarawan ay pukawin ng orihinal na ilaw. Ang anghel na ito na nakabalot sa isang ulap na may isang iris arc sa kanyang ulo ay nagmumungkahi ng isang direktang koneksyon sa walang hanggang kaluwalhatian. Ito ba ay isang sanggunian sa isa na ang ilaw bago ang ilaw? Ito ay isang misteryo na nagpapakita lamang ng mga naghahanap ng pananampalataya, nagugutom upang maunawaan ang kalaliman ng Biblia at ang puso ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang binubuo ng pagtanggap ng halata, ngunit sa paggalugad ng hindi nakikita na ipinahayag sa pagitan ng mga linya. At narito kami ay pumapasok sa isang lupain na hindi lahat ay nangahas na maghakbang. Sapagkat kung ang ilaw na ito ay nagtatago ng isang pagkatao, kung gayon ang pagkakakilanlan nito ay hindi nakatago ng pagkakamali, ngunit sa pamamagitan ng banal na layunin. Marahil ang Diyos sa kanyang walang hanggan na karunungan ay alam na hindi tayo handa na lubos na maunawaan ang unang nagdadala ng ilaw. Ngunit may mga pahiwatig, fragment, echoes ng nakatagong kaluwalhatian na sumasalamin pa rin sa mga sagradong teksto. Ang ilaw na ito isang salamin ng banal na kabanalan, hindi lamang umiiral sa simula, ngunit buhay pa rin sa bawat gawa ng tunay na pananampalataya, sa bawat malalim na panalangin, sa bawat kilos ng pag-ibig na inspirasyon ni Hesukristo. Kung paano ang pisikal na mundo ay nangangailangan ng araw, ang kaluluwa ay nangangailangan ng espiritual na ilaw na ito upang mai-orient sa gitna ng mga anino ng kasalanan. At sa paghahayag na ito sa puso, isusulong namin ang isa pang hakbang patungo sa misteryo. Sapagkat kung mayroong isang ilaw bago ang lahat ng nakikitang paglikha, at kung ang ilaw na ito ay maaaring maging isang pagpapakita ng anghel, kung gayon ang sumusunod na tanong ay hindi maiiwasan. Sino ang pinakamalamang na mga kandidato na sakupin ang lugar na iyon ng karangalan? Alin sa mga anghel na kilala sa Biblia ang umaayon sa maliwanag na paglalarawan na ito? Ito ba ay ang napakatalino ngunit bumagsak na Lucifer? O baka ang masunuring Miguel? At ano ang tungkol sa nakakainis na Metatron? Kasama mo ako dahil ngayon ay pinapasok natin ang pagsusuri ng mga posibleng mga tagadala ng pangunahing ilaw na iyon
Kapag pinag-uusapan natin ang unang anghel na nilikha ng Diyos, imposible na huwag tanungin ang ating sarili kung sino, bukod sa lahat ng mga makalangit na nilalang na nabanggit sa Biblia at sa mga sinaunang teksto, ay maaaring sakupin ang lugar na iyon ng karangalan. Sa buong mga banal na kasulatan at ng tradisyon, ang mga pangalan na lumiwanag para sa kanilang papel sa kasaysayan ng espiritual ay nabanggit. Lucifer, Miguel at Metatron. Ang bawat isa ay may mga natatanging katangian na may iba't ibang mga misyon at may malalim na mga yapak sa tela ng espiritual na mundo. Ito ay hindi lamang isang kakayahan ng kapangyarihan o kagandahan, ngunit upang makilala kung alin sa kanila ang paunang pagmuni ng banal na kaluwalhatian. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay walang ginawa ng walang layunin at ang paglikha ng unang anghel ay kailangang markahan ang isang mahalagang panimulang punto para sa lahat na darating sa ibang pagkakataon. Kaya ngayon, bilang mabuting naghahanap ng katotohanan, galugarin natin ang tatlong mga kandidato na may maayos na karunungan at mata. Nagsisimula kami kay Lucifer, na kilala rin bilang Luzbel. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang nagdadala ng ilaw, at sa maraming ipinapalagay na siya ang una. Sa Ezekiel 28:14, inilarawan ito bilang grande protector, perpekto sa lahat ng mga landas nito mula sa araw na ito ay nilikha. Naglakad siya sa pagitan ng mga bato ng apoy, isang ekspresyon na nagmumungkahi ng pag-access sa mga sagradong sukat, malapit sa trono ng Diyos. Ang kanyang kagandahan, karunungan at kaluwalhatian ay hindi maihahambing hanggang sa malito na nalito sa kanyang sarili. Ang problema ay ang pagmuni ng ilaw na naisip niya na ito ang pinagmulan. Ang pagkalito na iyon ay ang simula ng kanyang pagkahulog. Isaiah 40:12. Tinawag niya ito, "Paano ka nahulog mula sa langit o Lucero, anak ng umaga," na sumasalamin sa kanyang pagtanggi mula sa makalangit na taas. Si Lucifer ay maaaring maging una, oo, ngunit ang kanyang pagmamataas ay humantong sa kanya upang maging isang kaaway ng kung ano ang isang araw na sumasalamin siya. Ang kasaysayan nito ay isang babala, kahit na ang mga pinakamalapit sa Diyos ay maaaring mawala kung nakalimutan nila kung sino ang tunay na mapagkukunan ng kaluwalhatian. Pagkatapos ay mayroon tayong Miguel o Mikael na ang pangalan ay nangangahulugang sino bilang Diyos. Ang tanong na iyon ay isang pahayag ng walang hanggang katapatan. Sa Apokalipsis chapter 7, lumilitaw si Miguel na nangunguna sa mga makalangit na hukbo laban sa dragon. Iyon ay laban kay Lucifer. Hindi tulad ng huli, si Miguel ay hindi lumiwanag para sa hitsura, ngunit para sa katapatan. Siya ang makalangit na mandirigma, ang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos na nabanggit din sa aklat ni Daniel 10:13 at 1. Ayon sa ilang mga sulatin na apokrasya tulad ng aklat ni Enoch, si Miguel ay naroroon mula sa simula, palaging nasa panig ng banal na hustisya. Bagaman hindi ito inilarawan bilang pinakamaliwanag, ang katatagan nito ay ginagawang walang hanggan. Paano kung ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay hindi napili ang kumikinang bilang unang anghel, ngunit ang pinakatapat? Kinakatawan ni Miguel ang uri ng tahimik na kadakilaan na hindi nangangailangan ng katanyagan, ngunit tinutupad lamang ang kanyang tawag ng may katumpakan at pagsunod. Ang kanyang papel ay maaaring ilagay ito bilang una hindi sa hitsura, ngunit sa pamamagitan ng sangkap. At pagkatapos ay siya ay Metatron, ang pinaka-misteryoso sa lahat. Hindi ito lumilitaw ng direkta sa kanonikal na Biblia, ngunit malawak na nabanggit sa mga Hudyo na apocryphal at mystical text tulad ng Zohar at pangatlong aklat ni Enoch. Ayon sa mga mapagkukunang ito, ang Metatron ay walang mas mababa kaysa sa Patriarch Enoch na nagbago sa isang makalangit na pagkatao pagkatapos makuha ng Diyos, Genesis 5:24. Ngunit may higit pa, ang ilang mga rabay ay itinuturing na ito ang unang pagiging nagmula ng direkta mula sa banal na kakanyahan kahit na bago si Lucifer. Ito ay tinatawag na the minor Yah o the celestial writing na namamahala sa pagrehistro ng bawat pagkilos ng sangkatauhan
Kung ito ay totoo, ang Metatron ay hindi lamang ang una, kundi pati na rin ang pinakamalapit sa mga banal na lihim. Ang pag-andar nito ay hindi upang labanan o lumiwanag, ngunit i-save, ibunyag, isulat. Sa kahulugan na yon, ito ay kumakatawan sa pinakatahimik at malalim na aspeto ng pagkakaroon ng Diyos, ang isa na hindi sumigaw, ngunit nakikita ang lahat. Inaanyayahan tayo ng kanyang kandidatura na isipin na ang una ay maaaring hindi ang pinakanakikita, ngunit ang pinakanakatago. Pagkatapos, kabilang sa tatlong ito, Lucifer, ang kumikinang na bumagsak, Miguel, ang tapat na gerero, at si Metatron, ang tahimik na tagasulat. Sino talaga ang una? Hindi ito malinaw na sinasabi ng Biblia, at marahil ito ay dahil ang katotohanan na iyon ay masyadong sagrado na maihatid ng direkta. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng ibang aspeto ng pagkatao ng Diyos. Ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang katarungan at ang kanyang nakatagong karunungan. At sa pamamagitan ng pagmumuni sa mga nilalang na ito, natuklasan din natin ang isang bagay tungkol sa ating sarili. Sapagkat ang bawat isa sa mga anghel na ito ay sumasalamin sa mga pagpapasya na kinakaharap nating lahat sa ating espiritual na buhay. Patuloy na lumiwanag para sa Diyos o nais na lumiwanag para sa sarili. Sundin ng hindi naghahanap ng katanyagan o ibunyag ang sarili sa pamamagitan ng pagmamataas, i-save ang sagradong katahimikan o kumilos ng may salpok. Tinatawag tayo ng pananampalataya na sumasalamin upang hanapin ang mga sagot na iyon, hindi lamang sa mga teksto kundi sa ating matalik na kaugnayan kay Hesukristo na tunay na ilaw. At sa gayon, matapos na isaalang-alang ang tatlong mga kandidato na ito, napagtanto namin na ang unang anghel ay hindi lamang isang makasaysayang figura kundi isang espiritual na simbolo. Ang kanyang pag-iral ay nagtataas ng isang mas malalim na tanong. Bakit nilikha ng Diyos ang posibilidad ng mabuti at masama, magaan at anino? Kung may una, mayroon ding halalan. At ngayon pinapasok namin ang susunod na antas ng misteryo na ito. Ang mahusay na balanse sa pagitan ng ilaw at anino, at kung paano ang balanse na iyon ang susi sa lahat ng makalangit na salungatan. Mula sa unang sandali na nilikha ng Diyos, ang isang pagiging malayang kalooban, ang universo ay nahahati sa pagitan ng dalawang mahusay na espiritual na puwersa, ilaw at anino. Hindi bilang ganap na mga kaaway, ngunit bilang mga elemento na magkakasama sa isang maselan na balanse na sumusuporta sa lahat ng paglikha. Kapag dinisenyo ng Diyos ang espiritual na mundo, hindi siya lumikha ng mga makalangit na automatiko na sumamba sa kanya ng walang pagpipilian. Hindi. Ang detalyeng ito, tila simple, binabago ang lahat. Dahil kung saan may pagpipilian, mayroon ding posibilidad ng pagsuway. At kung saan may kalayaan, mayroon ding responsibilidad. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng unang anghel ay hindi lamang simula ng isang hierarchy, ngunit ang pag-activate ng isang walang hanggang pattern, ang kakayahang pumili sa pagitan ng paglilingkod sa Diyos o paghanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Sinisingil ng pananampalataya ang halaga nito ng tumpak para sa kalayaan na iyon. Sapagkat kung walang posibilidad na tanggihan ang Diyos, hindi magkakaroon ng isang merito ng pagsamba sa Kanya. Ang pagbagsak ni Lucifer, ang katapatan ni Miguel, at ang katahimikan ng Metatron pagkatapos ay naging malalim na mga simbolo ng espiritual na salungatan na nakatira sa bawat sulok ng universo, maging sa loob natin. Kinakatawan ni Lucifer ang anino, hindi bilang isang puwersa na nilikha ng Diyos ngunit bilang resulta ng isang baluktot na pagpipilian, isang baluktot na pagmuni ng ilaw. Ang kasaysayan nito ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang mga nilalang na pinakamalapit sa trono ay maaaring lumihis kung lumayo sila sa pagpapakumbaba. Si Miguel, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa ilaw na nananatiling matatag, hindi dahil wala siyang pagpipilian upang maghimagsik, ngunit dahil pinili niyang huwag gawin ito. Sa gitna ng kaguluhan, pinili niyang sabihin, sino bilang Diyos? At ang Metatron na nakabalot sa misteryo ay kumakatawan sa nakatagong kaalaman, ang karunungan na nagmamasid at mga tala ng walang hayag na nakakasagabal sa salungatan. Ang tatlong bumubuo ng isang sagradong tatsulok, isang pamamaraan na paulit-ulit mula sa langit hanggang sa ating pang-araw,
araw na pagpapasya, paghihimagsik, katapatan at pagmumuni-muni. Ang balanse na ito sa pagitan ng ilaw at anino ay hindi isang aksidente, ngunit bahagi ng walang hanggang plano. Hindi nagulat ang Diyos sa pagkahulog ni Lucifer. Sa katunayan, ang buong salaysay sa Biblia ay inaasahan na ang salungatan mula sa Eden hanggang sa Apocalypse. Si Hesukristo mismo ay dumating sa mundo bilang ilaw sa kadiliman, Juan 1:10, upang ipakita sa atin na kahit na sa isang mundo na nasugatan ng kasalanan, ang ilaw ay patuloy na lumiwanag. Ang bawat isa sa atin ay nalubog sa parehong espiritual na pagmigting. Ang aming pang-araw-araw na mga pagpapasya gayon paman maliit ay nakahanay sa mahusay na labanan. Pagmamahal sa iba, pagpapatawad, pagdarasal, pagpapanatiling pananampalataya, lahat ng mga gawa ng ilaw. Sa halip ang pagmamataas, pagiging makasarili, kawalang interes ay mga anino na naghahangad na mapasok ang kaluluwa. At hindi ito tungkol sa pamumuhay na may takot, ngunit may espiritual na budhi. Ang pag-unawa na bahagi tayo ng balanse na ito, nauunawaan din natin na mahalaga ang ating mga pagpipilian, sapagkat ang bawat kaluluwa, bawat panalangin, bawat kilos ng pag-ibig ay gumagalaw sa balanse ng espiritual na universo. Mahalagang linawin na ang anino ay hindi magkaparehong kapangyarihan tulad ng ilaw. Hindi sila pareho. Ang Diyos ay hindi lumikha ng dalawang kabaligtaran na puwersa na nakikipagkumpetensya sa pantay na mga termino. Ang anino ay umiiral lamang kung saan wala ang ilaw. Ang pangwakas na tagumpay ng ilaw ay tiniyak mula sa simula, ngunit ang proseso ay nangangailangan ng aming pakikilahok. Bilang mga alagad ni Jesus, hindi tayo tinawag na maging mga manonood, ngunit ang mga sundalo ng ilaw, nagdadala ng kaharian sa gitna ng kadiliman. Tinatawag tayo ng Biblia na liwanag ng mundo, Mateo 5:14, dahil tulad ng ipinapakita ng mga anghel ang kaluwalhatian ng Diyos, tinawag din tayong sumasalamin kay Kristo sa ating buhay, at ang tawag na ito ay may walang hanggang timbang. Ang bawat desisyon na ginagawa namin ay sumasalamin sa espiritual na mundo dahil ang mga pagpapasya ng mga unang anghel ay minarkahan ang kapalaran ng milyon. Ang pananampalataya ay hindi isang individual na bubble, ngunit isang sulo na maaring maipaliwanag ang mga landas kahit nasasakit. At pagkatapos na intindihan na ang paglikha ng unang anghel, ay nagbukas ng pintuan para sa pagkakaroon ng mabuti at masama, pag-ibig at pagmamataas, ilaw at anino, oras na upang obserbahan kung paano tumugon ang langit sa taglagas. Dahil hindi lahat ay nanatili sa kaguluhan. Ang Diyos sa kanyang karunungan ay inayos muli ang mga makalangit na ranggo na nagtatag ng mga bagong hierarchies, mga bagong diskarte, mga bagong pag-andar para sa mga tapat na anghel. At iyon ay kung saan ang susunod na mahusay na kabanata ng espiritual na paglalakbay na ito ay pumapasok. Ang makalangit na muling pagsasaayos pagkatapos ng paghihimagsik, pagkatapos ng pagsiklab ng salungatan sa langit, ang paghihimagsik na iniwan ang langit na may isang dagundong ng pagmamataas at pagkahulog. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang kaguluhan na maghari. Sa kanyang walang hanggan na karunungan, nagtatag siya ng isang bagong istruktura sa makalangit na kaharian. Ang pagkahulog ni Lucifer ay hindi lamang nag-iwan ng isang vacuum sa espiritual na hierarchy, ngunit ipinahayag din ang pangangailangan para sa isang mas malinaw, mas matatag na samahan upang matiyak na ang banal na kalooban ay natupad ng tumpak. Sa gayon, ayon sa mga sulatin ng Pseudo Dionisio Areopagita, ang angelic division sa siyam na makalangit na koro na pinagsama sa tatlong hierarchies, seraphim, cherubs, thrones, mga dominasyon, birtud, kapangyarihan, mga principalities, archangels at anghel. Ang bawat isa ay may mga tiyak na gawain na may isang lugar na itinalaga ng Diyos sa ilalim ng isang perpektong lohika na hindi naghahanap ng kompetisyon, ngunit pagkakaisa. Ipinakita sa atin ng pananampalataya na kapag kumikilos ang kaaway, ang Diyos ay tumugon ng may kaayusan, na may layunin, na may diskarte, at ang muling pag-aayos na ito ay hindi sinasagisag, ito ay espiritual, buhay, aktibo. Sa bagong istruktura na ito, nakikita namin ang mas kilalang mga pangalan na hanggang noon ay tila tahimik. Si Miguel, halimbawa, ay umakyat bilang isang kataas-taasang commander ng mga host ng langit.
Hindi na ito isang mandirigma, ngunit isang simbolo ng gantimpala na katapatan. Ang kanyang pangalan ay sumasalamin bilang isang banner sa espiritual na digmaan na nangunguna sa mga hukbo sa pagtatanggol sa bayan ng Diyos. Si Gabriel, ang tapat na messenger, ay tumatagal ng isang posisyon bilang isang banal na balita na namamahala sa pag-anunsyo ng mga kaganapan na magbabago sa kurso ng sangkatauhan tulad ng kapanganakan ni Hesukristo, Lucas 1:26-38. Si Rafael, kahit na lumilitaw ito sa aklat ni Tobit, ay naaalala bilang isang manggagamot at gabay. Ang bawat isa sa kanila ay sumasakop ngayon ng isang madiskarteng papel na itinalaga ng Diyos mismo upang pigilan ang mga gawa ng kadiliman sa halip na madala ng kaguluhan. Ang langit ay nagiging isang maayos na larangan ng espiritual kung saan ang bawat anghel ay kumikilos bilang bahagi ng isang hukbo ng ilaw na ginagabayan ng walang hanggang karunungan. Ang manghang bagay tungkol sa muling pagsasaayos na ito ay sumasalamin sa isang prinsipyo na nalalapat din sa ating buhay. Kapag nagdurusa tayo ng mga pagkalugi, kapag may nasira, kapag naramdaman natin na ang kaaway ay tumama sa atin, hindi tayo iniwan ng Diyos. Siya ay muling nag-aayos, ibinalik niya. Inihayag niya ang lahat ng nasira at nagbibigay ng bagong layunin sa kung ano ang tila nawala. Kung paanong ang langit ay nakabalangkas pagkatapos ng paghihimagsik, kaya ang aming buhay ay makakahanap ng isang bagong order pagkatapos ng sakit. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na lahat ng bagay ay tumutulong sa mga nagmamahal sa Diyos. Roma 8:28. At kabilang dito ang pagbagsak, krisis, sandali ng kadiliman, sapagkat kapag pumasok ang Diyos sa eksena, kahit na kung ano ang ginamit para sa kasamaan, binago niya ito upang matupad ang kanyang plano. Ang katotohanan ito ay pumupuno sa amin ng pag-asa. Ang parehong Diyos na muling naayos ang langit ay handang muling ayusin ang iyong interior, ang iyong layunin, ang iyong kapalaran. Bilang karagdagan, ang samahang ito ng langit ay hindi static o pandekorasyon. Ang bawat anghel na koro ay nagtutupad ng mga tiyak na pag-andar na direktang nakakaapekto sa espiritual na buhay ng mga mananampalataya. Ang seraphim ay sumunod sa ibig sa harap ng trono, binabantayan ng cherubs ang banal na karunungan. Ang mga trono ay sumasalamin sa hustisya ng Diyos. Ang mga dominasyon ay nangangasiwa sa mga misyon ng anghel. Ang mga birtud ay nagsasagawa ng mga himala. Pinapanatili ng mga kapangyarihan ang pagkakasunod-sunod ng kosmiko. At sa huling hierarchy, ang mga punong guro ay nag-aalaga ng mga rehiyon at mga bansa. Ang mga archangels ay nagsasagawa ng mga espesyal na gawain at ang mga personal na anghel ay sinamahan tayo bilang mga messenger at tagapag-alaga. Walang random. Ang lahat ay nakaayos ng may layunin. At ikaw, na nanonood ng video na ito, ay bumubuo rin ng bahagi ng mahusay na disenyo na ito. Sapagkat kapag nagdarasal ka, kapag naghahanap ka ng Diyos, kapag sinusunod mo si Hesukristo ng may katapatan, isinaaktibo mo ang espiritual na istruktura na idinisenyo upang matulungan ka, protektahan at gabayan ka. At sa gayon, unawa na ang pagbagsak ng isa ay hindi sumira sa kalangitan, ngunit pinalakas ito. Naghanda kaming tumingin sa pagtatapos ng mga oras, sapagkat ang unang anghel na ito, kung sino man, ay hindi nawala mula sa kasaysayan ng espiritual. Ayon sa mga banal na kasulatan, ang kanyang presensya ay nagpapakita ng sarili muli sa aklat ng Apocalypse. Doon ang tatlong mga kandidato na nag-aaral bago muling lumitaw sa mga pangunahing pag-andar. Ang isa bilang akusado, isa pa bilang isang tagapagtanggol, at isa pa bilang isang tagapag-alaga ng walang hanggang lihim. Ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa kinalabasan ng espiritual na kasaysayan? Paano nagsimula ang siklo na nagsimula bago isara ang paglikha ng mundo? Kasama mo ako dahil ngayon pinapasok natin ang katapusan ng wakas. Ang espiritual na siklo na nagsimula bago ang nakikitang oras ay nahahanap ang rurok nito sa pahayag. Doon ang mga piraso na inilipat ng Diyos sa langit mula sa simula ay bumalik sa pinangyarihan upang isara ang walang hanggang salungatan sa pagitan ng ilaw at anino. Ang nahasik sa espiritual na mundo bago ang Genesis ay ipinahayag ngayon sa kapunuan. At sa puntong ito, ang tatlong mahusay na mga protagonist na anghel ay sumakop sa sentro ng entablado. Si Lucifer na nahulog
ay lilitaw bilang mahusay na akusado, ang dragon, ang sinaunang ahas, Apocalypse 12:9, na nahaharap sa kanyang pangwakas na paghuhusga. Si Miguel, ang tapat na mandirigma, ay muling nabuhay bilang komander ng mga puwersang makalangit. Pinalo ang dragon at itinapon siya sa lupa, pahayag 12:7-8. At Metatron, kahit na hindi nabanggit sa pangalan sa Biblia na kanon, ay na-evoke sa mga apocalyptic na teksto tulad ng The Guardian of the Records, The Scribe of the Trial, na inihayag ang nakatago sa mga libro ng mga gawa. Ang huling kabanatang, ito ay hindi lamang isang pagsasara, ito ay ang paghahayag ng walang hanggang layunin ng Diyos. Si Lucifer, na maaring maging una, ngayon ay hindi napapansin. Hindi na niya ipinakita ang kanyang sarili bilang isang anghel ng ilaw, ngunit bilang dakilang kaaway ng sangkatauhan. Ang kanyang pagkahulog, na nakarehistro mula sa Isaiah 14 at Ezekiel 28, naabot ang kanyang pangwakas na pangungusap sa Apokalipsis 20:10, at ang Diablo ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre at bibigyan ng pagdurusa araw at gabi sa loob ng maraming siglo ng mga siglo. Ito ang pagkumpleto ng iyong paghihimagsik. Ang kasaysayan nito na minarkahan ng pagmamataas at ang pagnanais na sambahin ay nagtatapos sa kabuuang pagkatalo. At iyon ay kung saan ang banal na hustisya ay nagniningning ng buong lakas nito. Ang Diyos ay hindi parusahan ng kapritso, ngunit sa pamamagitan ng katapatan sa kanyang banal na pagkatao. Ang bawat kilos ay mabigat, ang bawat salita ay nakarehistro, ang bawat hangarin ay ipinahayag. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na walang kaaway ng Diyos ang maaaring pigilan magpakailanman. Maaga o huli ang bawat tuhod ay nakatiklop, at ang bawat espiritu, anghel o tao ay makikilala ang ganap na soberanya ng Diyos. Sa kabilang banda, si Miguel ay hindi nawawala sa langit na eksena. Ang kanyang presensya sa pahayag ay nagpapakita na ang kanyang katapatan ay hindi lamang kapaki, pakinabang sa taglagas, ngunit mahalaga din sa pagpapanumbalik. Siya ay kumakatawan sa patuloy, walang tigil na pagsunod, ganap na pagsuko sa layunin ng Diyos. Hindi naghahanap ng kaluwalhatian, hindi hinihiling ang pagkilala. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmula sa kanyang sarili, ngunit mula sa isa na nagpadala sa kanya. Sa Judas 1:9, nakikita natin siyang nakaharap sa Diablo kahit na para sa katawan ni Moises. Isang eksena na nagpapakita ng lalim ng kanyang pangako sa banal na plano. Sa paghahayag, hindi lamang niya natalo ang kaaway, ngunit ipinagtatanggol ang mga banal. Pinoprotektahan ng babaeng nakasuot ng araw, simbolo ng bayan ng Diyos. Ang kanyang espiritual na tabak ay hindi nag-oxidize sapagkat ito ay hinuhulaan sa katapatan. Si Miguel ang anghel na nagtuturo sa atin na ang mahalaga ay hindi ang una, ngunit maging matapat hanggang sa huli. At sa katapatan na iyon, mayroong isang puwersa na hindi maaaring pigilan ng impyerno. At pagkatapos ay mayroong nakakaaliw na papel ng Metatron na nagpapanatili ng mga libro. Bagaman ang kanyang pangalan ay hindi lilitaw sa Apocalypse, ang ideya ng aklat ng buhay, pahayag 20:12, at iba pang mga libro kung saan naitala ang mga gawa ng bawat isa ay naroroon ng may lakas. Sino ang nagsusulat sa kanila? Sino ang nag-iingat sa kanila? Ang ilang mga apocryphal at mystical na teksto ay nagsasabi na ang Metatron ay ang makalangit na tagasulat, na nagmamarka ng bawat kilos, bawat salita, bawat pangungusap. Sa isang mundo kung saan nakalimutan niya ang labis, ang anghel na ito ay nagpapaalala sa atin na walang napapansin sa mga mata ng Diyos. Ang bawat luha, bawat kilos ng pananampalataya, bawat desisyon na ginawa sa ngalan ni Hesukristo ay nakarehistro. Ang aspetong ito ng pangwakas na paghatol ay hindi isang banta, ngunit isang pangako. Wala tayong ginagawa para sa pag-ibig ng Diyos ay hindi papansinin. At habang ang Metatron ay isang nakatakdang figura, ang simbolismo nito ay nagsasabi sa atin tungkol sa walang hanggang memorya ng langit, na ang ating buhay ay may espiritual na timbang, na ang ating kasaysayan ay isinusulat sa langit. Kaya ang pagtatapos ng mga oras ay hindi isang sandali ng takot para sa mga naglalakad kasama ng Diyos, ngunit ng pag-asa. Ang mga anghel ay bumalik sa entablado, hindi bilang mga alamat, ngunit bilang mga aktibong ahente ng paglilitis, ng pagtatanggol at katuparan ng makahulang. Ang una na nilikha kung sino man ay magkakaroon ng bahagi nito sa kinalabasan.
alinman bilang akusado, bilang isang tagapagtanggol o bilang isang saksi, ang kanyang kumpletong presensya ang siklo na nagsimula ng maaga. At ikaw, na bahagi ng mga tao ng pananampalataya, ay konektado din sa walang hanggang pag-ikot na ito, hindi bilang isang manonood, ngunit bilang tagapagmana ng pangako. Sapagkat si Hesukristo, ang hari ng mga hari, ay hindi mag-iisa. Darating siya kasama ang kanyang mga anghel, na may bukas na mga libro, na may hustisya at may pangalan ng bawat isa sa kanyang nakasulat sa langit. At sa gayon, matapos na maglakbay sa kwentong ito mula sa hindi nakikita hanggang sa walang hanggan, mayroon lamang tayong isa pang katanungan, isang malalim na pagmuni, muni na humahantong sa atin sa mismong puso ng Diyos. Bakit hindi kailanman malinaw na sinabi sa amin kung sino ang unang anghel? Bakit panatilihin ang misteryo na iyon? Siguro ang sagot ay nasa isang bagay na mas malalim kaysa sa isang pangalan. Marahil ang mahalagang bagay ay hindi kung sino ito, ngunit kung ano ang kinakatawan nito, at iyon ang matutuklasan natin ngayon kapag ang isang isawsaw sa kanyang sarili sa mga hiwaga ng espiritual na mundo. Natural na nais ng malinaw na mga sagot, mga tukoy na pangalan, mga detalye ng kronolohikal. Nais naming malaman kung sino ang una, kung paano ito nilikha, kung ano ang eksaktong papel na ginagampanan niya. Ngunit ang Diyos sa kanyang soberanong karunungan ay hindi palaging nagbibigay sa amin ng direktang impormasyon na iyon, at iyon malayo sa pagkabigo sa amin, ay dapat na humantong sa amin sa isang mas malalim na pag-unawa. May mga bagay na hindi ipinahayag, hindi dahil sa mga ito ay nakatago ng kapritsyo, ngunit dahil sila ay sagrado, masyadong maluwalhati na mabawasan sa simpleng data. Marahil ang pangalan ng unang anghel ay hindi nakasulat dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay lumilipas sa isang individual. Marahil ay nais ng Diyos na sa halip na tumuon sa kung sino ito, naaninag natin kung ano ang kinakatawan nito. Sa katahimikan ng Biblia, maraming beses na mas maraming paghahayag kaysa sa mga salita, at ang katahimikan na iyon, sa kasong ito, ay nag-aanyaya sa atin na magnilay sa walang hanggang espiritual na mga pattern na nananatiling puwersa hanggang ngayon. Ang orihinal na anghel na ito ay kung sino man, ay naglalagay ng isang pabago, bago na paulit-ulit mula sa langit hanggang sa ating pang-araw, araw na pagpapasya, ilaw, pagkahulog, katapatan, katahimikan, pagpili. Ang bawat isa sa mga elementong iyon ay naroroon sa ating buhay. Nilikha tayo ng ilaw, ang imahe ng Diyos, ngunit nahaharap natin ang posibilidad na mahulog tulad ni Lucifer. Mayroon din tayong pagkakataon na manatiling tapat tulad ng Miguel, at sa ilang mga oras tinawag tayong manahimik at obserbahan bilang Metatron. Sa kahulugan na iyon, ang unang anghel ay hindi lamang isang makasaysayang figura, ngunit isang espiritual na salamin. Ang kasaysayan nito ay magkasama sa atin. Ang pananampalataya ay hindi lamang maniwala sa nangyari, ngunit upang mabuhay alinsunod sa mga pattern na itinatag ng kalangitan mula sa simula. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag tayo ni Hesukristo na manirahan sa ilaw. Juan 8:12, upang labanan ang kaaway. Santiago 4:7, at upang manatili sa kabanalan. Alam na ang nangyayari sa espiritual na mundo ay may walang hanggang repercussions. At mayroong isang bagay kahit na mas malalim sa misteryo na ito, ang pagpipilian. Ang Diyos ay maaaring lumikha ng mga nilalang na walang malayang kalooban, ngunit pinili na bigyan kami ng kakayahang magpasya, at na ang ating pananampalataya ay may tunay na timbang. Hindi natin sinusunod ang Diyos dahil na program tayo, ngunit dahil mahal natin siya. Hindi tayo naglilingkod kay Hesukristo sapagkat walang alternatibo, ngunit dahil kinikilala natin na siya ang daan, katotohanan at buhay. Ang kalayaan na ito ay isang makalangit na regalo, ngunit isang napakalaking responsibilidad din. Ang bawat anghel ay kailangang magpasya kung sumunod o maghimagsik. Bawat isa sa atin din. At ang pang-araw, araw na pagpili, ang pag-ibig, magpatawad, maglingkod, magtiwala ay nakahanay sa amin ng orihinal na ilaw. Hindi ito tungkol sa paghanap ng kapangyarihan ng mga anghel, ngunit tungkol sa pagmuni, muni ng pagpapakumbaba ni Kristo. Sapagkat, sa huli, ang tunay na nais na maging mahusay sa kaharian ng Diyos ay dapat matutong maglingkod ng may pag-ibig at lumakad sa tahimik na pagsunod. Malinaw ang Biblia.
Hindi natin kailangang malaman ang lahat ng mga pangalan upang maunawaan ang puso ng Diyos. Ang nais niya ay malaman natin mula sa mga simbolo, mula sa mga kilos, ng mga espiritual na pattern na nagpapakita ng kanilang pagkatao. Ang unang anghel, kung sino man, ay nilikha upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung nahulog ito ay para sa pagmamataas. Kung siya ay nanatili, ito ay para sa katapatan. Kung siya ay tahimik, ito ay para sa karunungan. At ang tatlong ruta na ito ay bukas pa rin para sa amin ngayon. Maaari kaming pumili upang lumiwanag sa iyong sarili at mahulog. Maaari nating piliing sumunod at itataas. O maaari nating piliing obserbahan, matuto at mag-advance ng may paggalang. Ang bawat landas ay humahantong sa ibang espiritual na patutunguhan. Sa makatuwid, higit pa sa isang sagot, ang kwentong ito ay nag-aalok sa amin ng isang paanyaya upang mabuhay tulad ng mga nauunawaan na ang kanilang buhay ay may walang hanggang layunin. Nawa ang iyong pananampalataya ay higit pa sa paniniwala na ito ang iyong paraan ng paglalakad. Pag-ibig upang makita ang mundo na may mga mata ng espiritu, at kaya naabot namin ang pagtatapos ng paglalakbay na ito. Ngunit hindi sa pagtatapos ng pag-aaral. Dahil ang misteryo na ito, sino ang unang anghel na nilikha ng Diyos, ay isang bukas na pintuan pa rin para sa pagmuni, panalangin, at paghahanap. Ang mahalagang bagay ay hindi magkaroon ng lahat ng mga sagot, ngunit upang magkaroon ng puso na handang matuto, lumaki, lumapit sa Diyos, araw-araw. Marahil ang unang anghel ay hindi isang pangalan upang matuklasan, ngunit isang aralin na mag-apply, ilaw, pagkahulog, katapatan, katahimikan, pagpili, na ang bawat isa sa atin ay pinipili na maglakad sa ilaw, bilang mga anak ng kataas-taasan na ginagabayan ng Biblia, na inspirasyon ng halimbawa ni Hesukristo, at pinalakas ng pananampalataya sa Diyos na nakikita ang lahat, inutusan ang lahat, at hindi ito tumitigil sa pagsulat ng ating kasaysayan mula sa langit. Ngayon alam mo na ang espiritual na misteryo na ito, nais kong malaman. Ano sa palagay mo? Sa palagay mo ba talaga si Lucifer ang una o na mayroong isang mas matandang pagkatao na nananatiling nakatago sa walang hanggang plano ng Diyos? Isulat ito sa mga komento at ibahagi ang iyong opinyon sa komunidad. Nais kong basahin ang iyong pananaw at personal na tumugon. At kung ang nilalamang ito ay humipo sa iyong espiritu, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso, kaya hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video na magbubunyag ng mga nakatagong katotohanan ng Biblia. Pinapalakas ang iyong pananampalataya at lumapit sa hangarin na ang Diyos ay para sa iyo. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang magising sa espiritual. At kung naapektuhan ka nito, inaanyayahan kita na makita ang susunod na lilitaw dito sa screen. Doon mo matutuklasan ang isa pang makapangyarihang paghahayag na hindi alam ng marami at maaaring mabago ang iyong espiritual na buhay. Magkita tayo sa susunod na video.